of Christianity. Sa 22 to 23 po, ang sabi dyan, "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity." Alam niyo po, ang pagkaataon pong ito na ating pinag-uusapan, pinag-aaralan ay napakahalaga. Bakit po? Yung false idea of Christianity ay nasa Biblia na, no? Marami po rito sinasabihan ng Panginoon na lalo yung mga Pariseo at Saduceo, meron na silang form of godliness pero walang kapangyarihan dahil una, walang kaligtasan. Number two, hindi po naabatay na po doon sa katotohanan ng ginawa ng Panginoon, kundi pagsunod na lang sa mga utos. Ano po? Pangatlo, sa practical po na paraan sa mga oras pong ito, beware of living in a false idea of Christianity. Sa Bible po, katulad sa Exodus chapter 20, sabi doon, huwag gagawa ng anumang inanyo ang bagay sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng langit. Kaya lang po ngayon, yung Kristyanismo po natin ay hindi naman po ganoon. Ano po? So, pasensya na po kayong sabihin ko yan. Pero tunay po na tapat sa Diyos ay talagang pag sinabi mo ikaw ay ikaw ay may panata sa Diyos, no? Mabuhay para sa Diyos. Kailangan sigurado ka na yun ang gusto ng Diyos. Kaya kailangan mo ng Biblia, kailangan mo ng church na nagtuturo nito. Pangatlo po, ay yung idea po na hindi porke po mabait ang tao ay Kristiyano na. Pangatlo, hindi porke po sinasabi niyang langit na siya. No? May bunga nga po. Pang-apat po, ay nakakatakot po ito kung isang araw. Kala mo, pagharap mo sa Diyos ay okay, yung pala naman hindi mo talaga kilala ang Panginoon. So, ngayon pong panahong ito, nakakatakot para sa ating anak, asawa, mga mahal sa buhay. Ano po? Beware of living in a false idea of Christianity. Kanina po pinag-usapan po yung katapatan ng Diyos sa atin. Nawa po magkaroon tayo ng tunay na katapatan sa Panginoon.